Okay, paano mag-login? Review lang, ano? Review lang yung natin. Go to File, File, ayan. Login to trade account. So, ipasok nyo yung pinadala sa email nyo. Ayan, yung trading account number, password nyo, and then the server. Ayan, remember, this is the server. Then, save password nyo na. Para every time na bubuksan nyo, okay na yon. So, kailangan makikita nyo dito yung number nung trading account nyo and then the server. Ito, demo. And then, kailangan makita nyo rin dito yung nakakonect kayo. Ayan. So, pag hindi nakakonect yan, ibig sabihin, maaaring yung password nyo mali. Yan yung pag-login. Ngayon, mapapansin nyo, wala pang chart, di ba? Wala pang chart. So, okay lang muna natin to. Ayan. So, sa baba, merong mga, ayan, dito lang muna, ang kailangan muna natin dito yung trade, lalo sa mga beginner. Then, the history. Ayan, history, yan yung mga ikuha niya. Ito ngayon ay toolbox. Ayan, toolbox. Ayan. Paano yan napapalabas na aalis? Pwedeng Control T. Ayan, Control T. Yung iba, Control T. Pag pinindot mo yung Control T, mawawala yan. Pag pinindot mo ulit, lalabas yan. Yun yung mga shortcut. Or, pwede kang pumunta sa View. By the word view, gusto kong ma-view yung terminal or toolbox. Pindutin mo view. Ayan yung view. Toolbox, sabi niya. Control T. Ayan yung shortcut niya. Ayan. So, pag pinindot mo yung Control T, yan, lalabas itong nasa baba na to. Pag pinindot mo ulit, mawawala yan. Okay, ulitin natin ha. Ayan. Yan. Then, pindutin nyo yung trade. Yan. Lalabas dyan yung balance, equity, and pre-margin. Saka na yan. Then, history. Pindutin nyo yung history. Kung nag-trade kayo, lalabas dito yung history ng trade nyo. Okay. Next is view. Next is market watch. Ayan, market watch. Pindutin natin yung market watch. Kung ganyan lang yung nakikita nyo, kakaunti, ang gawin nyo, right-click kayo mismo dyan. Right-click. Ayan o. Show all. Ayan, show. O, ipakita mo raw lahat. Show all. Ayan. Tulad natin, ang tinetrade natin is XAU. Ayun yung XAU. O, Gold USD or kaya naman XAU Euro, Gold Euro. Ayan. So, or GBP USD, Euro USD. So, hanapin nyo dyan yung pairs na gusto nyo i-trade. So, ayan yung bid. Ayan yung ask. Ayan yung spread. Ayan. So, makikita nyo rito kung alin yung malalaki yung spread. Ganon. So, si gold, ang spread niya rito ngayon is 83. Ano? Medyo malaki. Ano? So, saka na natin pag-aaralan yan. At the moment, paano natin mailalagay yung pairs na gusto natin. Select lang natin. For example, USD. Yan. Tanggalin muna natin itong mga ito. Or, let's say, gusto nating alisin itong mga ito. Yan. Alisin natin ito. Yan. Piliin mo lang yan. Close. Ayun, wala na yung XAU, di ba? Close. Yan. Tanggalin natin lahat. Tanggalin natin lahat. O, ayan. So, gusto natin maglagay ng XAU USD. Right-click nyo yan. Ayun. Chart window. Ayun. Chart window. Pindutin nyo. So, ayun na siya. Meron na siyang bagong chart. Kaya lang, mapapansin nyo, yan yung chart. Hindi siya katulad nung isa. Hindi katulad nito. Ayan. So, ang gagawin natin yan, i-modify natin yan. Paano ba yan i-modify? I-close muna natin itong market watch. Ayan, market watch. Ku-close natin yan. Either i-close mo dito or pindutin mo yung Control M. Ayan, Control M kasi ayun yung
Ayan. Control M. Pindutin mo yan. Ayan, wala na siya. There's another na dapat makita natin, yung navigator naman daw. Navigator is Control N. Pindutin mo dito o kaya pindutin mo yung Control N. Ayan yung lalabas. So, we will have another topic for this, control for the navigator, ano? May mga nakukuha din ng mga oscillator dyan, volumes or indicators. Ayan, nakalagay naman doon, ayun, indicators. Ayan. Ayan. So, pwede nyong i-navigate yan. Pero focus lang muna tayo dito sa chart natin. So, close natin ito. Close din natin itong terminal, toolbox. So, ayan. So, paano natin ito i-set up? To set up the chart na gusto natin, yung may kulay, pwedeng mag-right click ka sa gitna, then go to properties. Properties, ayan. Common muna tayo. Common. Ayan. Common, candlestick. Pagka line, ito yung makikita, no? Pag bar chart, hindi naman natin ginagamit yan o ini-encourage. Ako, hindi ko ginagamit yan. Kaya, candlestick ang ginagamit ko. So, chart auto-scroll and chart auto-ship. Ayan. Yan yung mga pwede mong checkan. So, ano ba yan? Ito siya. Ayan. Isa dyan ng auto-scroll, isa dyan ng auto-ship. Then, yung iba, wag na. Yun lang. Subukan nyo i-check yan. Tingnan nyo, mawawala yun. Mawawala yan. Hindi siya magiging auto, manual. Ayan. Pwede rin naman yan. And then, kung gusto mong bumalik, right click again. Properties again. Ayan. Show. Ako, ayoko na may ticker. Tanggalin ko yan. Ayoko ng mga quick trading buttons. Talagang ina-analyze ko bago ako mag-trade. Show bid price line. Ito yung, ayan yung line na yon. Para may idea ka, halimbawa, itong candle na to, ano yung price dito? Ayun siya. Because of this line. So, this is the bid price line. Kung gusto mo, lagyan mo rin ng as price line para makikita mo yung spread. Ayan. Ayun siya. So, dahil hindi siya naka-auto-scroll, ayun. So, yan. So, ayan ngayon yung price, bid, and ask. Ngayon, hindi pa rin maganda itong chart natin. Pwede ang gawin mo. Balik ka uli ng properties, tanggalin mo yung grid. Ayan, yung mga line na yan, maraming line na yan. Ayan. Pinapakita naman dito. Tanggalin mo rin yung volumes. Ayan, wala na yung volumes. Show trade level. Show trade history. Tanggalin nyo na yan. Minsan pinapalabas ko yung show period separator. Yan. And then, okay nyo yan. Kaya lang yung kulay. Kung gusto nyo mamili ng kulay, punta kayo sa color. Ako kasi, ang ginagamit ko is, binabago lang dito yung bar up, lime, yung bar down, red. Pindutin nyo lang yan, then mamili kayo rito ng red. Yung bull pataas yan, so lime nilagay ko. Tapos yung bear, pababa yan, nilagay ko red. Ayan. Yan siya. So, yun lang. Okay na yan. So, yung bid price line, mapinsin nyo, gray, and the ask price line is red. Ayun siya. Yung dalawa na yan. So, pag pinindot nyo yan, okay na yan. So, ito na ngayon yung chart mo. Ngayon, para hindi ka mahirapan, at lagi mong isa-set up na ganun, ang gawin mo sa chart mo, i-save mo. Punta ka dito ngayon. Dito. Yan. Dito. Pindutin mo yan. Save template. Yan. So, pangalanan mo yung template mo. Ako, ang pangalan niya, halimbawa, price action. O kaya, sample. Sample. Yan. Save. Nakasave na yun doon. Every time na kailangan ko siya, ayun, save. Sample. Ayun. Every time na kailangan ko siya, bawa, punta ako ng Control M. Control M. Ayan. Magdadagdag uli ako yung XAU Euro. Ayan. Select ko yon.
Piliin ko yan. Chart window. So, ayun na siya ngayon. So, gusto ko i-close ito. Yung market watch, Control M again. So, ngayon, uulitin ko na naman ito. Pero this time, hindi na. Punta lang ako dito sa template. Ayan, template. Pindutin ko yung template. Hanapin ko yung sinave ko na template. Ayan. Sorry. Template. Ayun. Hanapin ko sinave. Click ko lang yan. Mababago na to. Mapoformat siya kung ano yung pagkakasave. Ayan. Siya. Magkamukha na sila. Mabilis na. Ayan. So, ganun yung pagsasetup ng chart. Kung pa magdagdag, go back to Control M or Market Watch. Ayan. So, next video natin is paano naman itong mga tools na to sa taas. Yan. Yan. Paano yan? Paano gamitin yung mga yan? Okay.